meron pong in-expose dito si Pebbles mga kababayan na talagang sisiraan daw ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung DFA mga kababayan at saka po yung DMW. Palalabasin daw sa mga kababayang Pilipino po natin na nasa Middle East, na nasa parting Iran, na hindi daw po tutulungan ng gobyerno mga kababayang Pilipino natin dyan. Anyway, eto i-play natin. Alis na mga extremist, mga Islam, mga terorista Muslim na binayaran nila na magpapasabog sa Malacanang. Hindi yun natuloy kasi napaghandaan yung barikada. Dahil rin-report ko rin yan kay John V. Gulat sila na wala silang mapapwedeng pasukan. Diba? So, Hi, Ma'am Gina Narbasa, cool ka lang. Cool ka lang. Makinig ka lang. per nakabarikada, ang daming pulis. So, hindi natupad yun. Lahat ng ibubuk ako sa bibig ko, may resibo lahat yan. Kaya nga, cool ka lang dyan. Ngayon nila yun gagawin. Ang dahil, magiging eksena dyan is dahil Muslim yung nagpapumatay, Muslim yung nanggulo, ang magiging dahilan dyan is kasi Muslim siya, nagalit siya sa presidente, kaya niya yung ginawa. Pero ang totoo, planado yan. Kagabi lang yan, plinano. Uulitin ko. Kagabi. Sabi, paldo to. Ito yung troll na bayad ni Claire Castro. Labas mo muna yung resibo mo. Pag wala ka na ilabas na resibo, fake news peddler ka. Ako, lahat na sinasabi ko dito, may resibo. Diba? Pag wala ka na ilabas na resibo, nabayaran ako, fake news peddler ka. Bilang yan, plinano. Kaya basag na naman kayo sa akin. Gagawin din nila yung issue para mabutasan ang OWA at ang Department of Migrant Workers. Dahil, uulitin ko kung natatandaan nyo na naman, pinost ko yung report na isa-isa nilang bubutasan lahat ng ahensya ng gobyerno ni PBBM, sisiraan. Ang DMW, ang Department of Migrant Workers, at ang OWA, wala silang makitang butas. Kasi masipag si Attorney PY, yung head ng OWA ngayon, at si Ayan diba nakalagay dyan, sisiraan yung OWA, yung DMW, mga kababayan, hahanapan nila ng butas. Check hands. Talagang gumagalaw at tumutulong sila. Kaya hindi ko maintindihan yung mga OFWs na naniniwala sa mga sinasabi ni Sara Duterte. Yung mga paninira. Dahil common sense lang sa mga OFWs Kung panahon ni BBM kayo nakapunta dyan sa ibang bansa para makapagtrabaho, ibig sabihin, si BBM nakatulong sa inyo para makapag-abroad. Diba? Kasi kung alam ng mga ng taga DMW at OWA na DDS kayo, pwede kayong hindi bigyan ng pwede kayong personally, pwede kayong hindi bigyan ng mga OEC, ganito. Pero kasi si Attorney PY at si Sec Hans, walang kulay sa kanila. Ang gusto nila ay makatulong sa mga OFWs natin. Marami na silang natulungan. Alam niyo yan. Hindi kayo magwawagi. Promise. Ayan Ay, Sir Jake, bayaran ka naman talaga ni Whitey. Oo nga lang, kung hindi kulay dilaw yung yung monetization natin. Wala nire-report kasi mga kababayan. Swerte na lang kung may ads na nalabas sa mga live natin. Pero kung wala, asahan nyo na report na. Okay lang naman, kaya nga kung mapapansin nyo lately, diba mga kababayan, hindi tayo gaano nagla-live. Kasi pagkakatapos ng live ko, ganun na nangyayari. Ilang beses na natin problema yan. Pero mahalaga lang naman sa akin, makapagtalakay sa inyo nang may resibo, syempre. Hindi naman katulad ng mga DD-shit na gawa-gawa lang. Di ba mga kababayan? Anyway, maliwanag. Pinipilit nila mga kababayan from the maleta. Di ba ano ba yung laging sinasabi ng mga DD-shit ngayon? Kapag may halimbawa, may nagawa maganda ang gobyerno, tapos pinagtatanggol ang gobyerno, mga kababayan, sasabihin na bigyan ng maleta, pera. Kasi nga gawa nung 18 na ex-marine na chismoso na kung saan mga kababayan wala namang katotohanan yung mga aligasyon. Ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo, ang pinapalabas naman ng grupo ni Sara Duterte kasi ubos na
lahat ng pwede nilang ibato sa gobyerno na ibato na nila. Gumagawa na lang ulit sila ng bago. Which is ang kailangan nila masira dito sa panahong ito ngayon, yung DMW, yung OWA, at saka yung DFA, mga kababayan. Papalabasin nila na walang ginagawang aksyon para matulungan yung mga kababayang Pilipino po nating OFW na nasa Iran. Yun yung gusto nilang palabasin dyan. Kaya nga kung mapapansin nyo, karamihan sa mga nagpo-post ngayon, lalo na yung mga DDS at mga kababayan, sinasabi nila at pinalalabas nila na talagang hindi gumagalaw ang ating gobyerno, hindi tinutulungan ang ating mga kababayang Pilipino. Pero kabaligtaran po yun. Ang gobyerno po, ang presidente po, ay nag-aalala sa mga kababayang OFW po natin. Si Sara Duterte, nakita nyo ba na hindi minsan nag-alala ba? Kinumusta ba yung mga kababayang OFW natin na naiipit ngayon sa gera sa pagitan po ng US, mga kababayan, at saka po ng Iran? Nasaan ba ngayon si Vice President? Nando sa Thailand. Nagpapasarap buhay doon. After magdrama sa Pilipinas, nagpapasarap buhay doon sa Thailand, mga kababayan. At ngayon, eto kung mapapansin nyo, tama yung sinabi dito ni Pebbles, kasi halata naman talaga na yung 18 na sinasabing ex-marine, mga kababayan, na nag-aakusa kay Presidente at doon sa iba mga politiko, talagang halatang planted lang. At talagang malinaw na pinlano talaga para palabasin na masama ang gobyerno ni PBBM at punong-puno ng korupsyon. Dahil kung titingnan nyo, mga kababayan, ito yung pinakamaliwanag na paliwanag dito sa nakita nating balita galing po sa Billionaire News Channel. Kasi ito daw pong si Senator Ping Lacson naglatag daw po ng basic math patungkol po dito sa paglabas ng 18 Marines. Puno, mga kababayan, ex-Marines. Ito, i-play po natin. Basic math o basic myth? Kinwestiyon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang logic sa likod ng umano'y 805 billion peso cash deliveries ng mga Hoy, Nosoj o 2K, mega love shoutout kilalang dating Marines. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Humigit kumulang 5 taon ang aabutin para makumpleto ang pag-iimpake, pagkakarga at paghahatid ng 805 billion pesos. Yan ang tila basic math na palag ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson sa mga paratang ng umano'y 18 ex-Marines kaugnay ng sinabi nilang cash deliveries. Anya, kung 2023 daw sila nag-umpisa sa pagliligpit ng pera, malamang ay hindi pa tapos ang deliveries ngayon. Suppose that the executive assistants or trusted personnel of Saldico, named Mark Tiksay and Paul Estrada, processed 500 million pesos a day